Isipin niyo to, taong 1896, nagliliyab ang buong Pilipinas sa sigaw ng himagsikan. Pero yung taong pinaghurugutan ng inspirasyon ng lahat, si Jose Rizal, nasa loob ng isang selda. Ang weird, di ba? Paano nangyari yon? Tara, silipin natin ang kwento sa likod ng tahimik na digmaan ni Rizal. Damhin niyo yung eksena ha. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bansa ang sigaw para sa kalayaan. Isang buong bayan ang biglang nagising at handang-handa ng lumaban. At dito na pumapasok yung malaking tanong. Bakit yung taong itinuturing na utak at inspirasyon ng revolusyon ay parang tumangging sumama sa laban? Dahil ba duwag siya? O baka may mas malalim siyang iniisip na hindi agad natin nakikita? Okay, para masagot natin yan, kailangan nating maintindihan kung gaano kabigat yung desisyong nasa balikat ni Rizal. Kasi hindi to simpleng pag-atras lang eh. Ito ay isang mabigat na pagpili na makakaapekto sa kinabukasan ng isang buong bansa. Dito talaga yung nakakalitong parte, di ba? Alam na alam niya na siya yung poster boy, yung inspirasyon ng katipunan. Pero teka, bakit parang siya pa mismo yung tumalikot sa apoy na sinimulan niya? Ngayon, may isang dokumento na parang susi sa lahat ng to. Habang nasa kulungan si Rizal, sinulat niya ay yung Manifesto to Certain Filipinos. At linawin natin ha, dito hindi niya kinokondena ang konsepto ng kalayaan. Ang tinututulan niya ay yung paraan, yung isang madugong himagsikan na sa tingin niya hindi pa handa ang mga Pilipino. At sa loob nga ng manifestong yun, inilatag niya yung pinaka-core ng argumento niya. So ano ba talaga yung kondisyon na hinihingi niya para sa tunay na kalayaan? Ito, mismong galing sa mga salita niya. Gusto niya ng kalayaan para sa bansa, oo, pero may malaking pero. Kailangan daw nakabase to sa edukasyon at civic virtue. Sa madaling salita, karunungan at tamang asal ng bawat mamamayan. Hindi ito basta-basta, di ba? So yung plano niya parang two-step process lang. Unang-una, ihanda muna ang isipan ng mga tao, edukasyon muna. At pangalawa, kapag edukado na ang bayan at may sapat na kaalman, doon pa lang makakamit yung isang kalayaan na pangmatagalan, yung hindi basta-basta guguho. Kasi sa pananaw niya, yung isang revolusyon na puro puso pero walang sapat na paghahanda sa isipan, hindi lang yun hahantong sa trahedya. Hahantong yun sa isang sakrifisyong masasayang lang. At itong paniniwalang to, ito yung magdadala sa atin sa kung ano ba talaga yung pinakakinatatakutan niya. Isang bagay na para sa kanya, mas masahol pa kaysa sa pananatili sa ilalim ng Espanya. Tingnan niyo tong comparison. Sa isang banda, nandyan yung mga mananakop na Kastila, yung kalaban na kilala na natin. Pero sa kabila, ito yung mas delikado. Ang posibilidad na tayo-tayo mismo ang maging mga bagong diktador. Para kay Rizal, ang pagpapalit lang ng amo ay hindi tunay na kalayaan. Ito yung ultimate nightmare niya, ang maging isang failed state. Isang bansa na wasak bago pa man ito tuluyang mabuo. Kasi si Rizal, maraming nabasa yan eh. Alam niya yung mga kwento ng ibang revolusyon sa mundo na nauwi lang sa civil war at mas matinding paghihirap. At imagine niyo yung bigat sa dibdib niya, no? Nariyan yung pangarap ng mabilisang kalayaan pero kasama nun yung panganib ng isang madugong civil war. Nariyan yung sakit na matawag kang traitor ng sarili mong mga kababayan pero alam mong kailangang munang magtayo ng matibay na pundasyon. So, yung pagtanggi pala niya, hindi yun kahinaan, ibang klase yun ng lakas. At dito natin makikita kung ano ba talaga yung tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ni Rizal. Ito, ang ganda ng comparison na to. Ang armas ng katipunan, bolo, baril, mga gamit para sa pisikal na laban. Si Rizal, anong armas niya? Panulat, mga idea, sandata para sa utak. At ang pinakamatibay na ebidensya ng lahat, hindi siya binitay dahil sa itak na hinawakan niya, kundi dahil sa mga ideyang biniwiwan niya. Mas kinilabutan ng Espanya sa isip niya kesa sa kahit anong patalim. At dito, iniwan niya tayo ng isang napaalaking aral. Ang tunay na pag-ibig sa bayan, hindi lang nasusukat sa tapang sa gitna ng laban. Nasusukat din ito sa talino at pag-iingat sa pagpaplano para sa kinabukasan. Hindi niya pinili ang kapayapaan dahil sa takot. Pinili niya ito dahil sa malalim niya pagmamahal. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan. Ano nga ba ang tunay na pagiging makabayan?
Ang katapangan lang ba sa gitna ng digmaan o ang karunungan para siguruhin na may magandang kinabukasan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.